Bagong lipat si Bea sa dormitoryong iyon. Bigla kasing nagtaas ng renta ang dati niyang tinitirahang dormitoryo kung saan 3 taon din siyang tumira. Pero dahil sa laki ng gastos at hirap pang kumita sa probinsya ang kanyang mga magulang, ay walang nagawa ang dalaga kundi ang lumipat sa mas murang matitirhan hanggang siya ay makapagtapos at mabilis na makahanap ng trabaho. Graduating student si Bea sa kursong Banking and Finance at isa sa mga kailangan niyang kumplituhin ngayong semestre bago siya makagraduate ay ang pag-on-the-job training sa isa sa mga malalaking bangko sa Makati. Kalilipat lamang niya nitong nagdaang araw kung kaya't hindi pa sanay si Bea sa lugar. Lunes iyon ng umaga at halos lahat yata ng kanyang mga kasamahan sa naturang dormitoryo ay nagpasukan na sa kani-kanilang mga universidad at mga trabaho. Iisang tao na lang ang nakita ni Bea sa may kusina. Siya ay walang iba kundi ang kanilang landlady na si Aling Maria. Silang dalawa na lamang ang tao sa may kalumaan na ring 3 palapag na dormitoryo. Oras na naman na. Mrs., sira po yung CR sa floor namin? Tanong ni Bea sa aling nasa edad 60 na. Maputi ang mahaba nitong buhok at kulubot na ang balat. May kung anong niluluto ito sa may kusina na masangsang ang amoy. Napansin naman agad ng ali ang pagkadisgusto ng dalaga sa ginagawa. Papaitan. Sagot nito na tila nagmamalaking henyo sa isang obra. Gusto mo? Kumain ka muna. Nakangiting alok nito. Labas ang maiitim at sira-sira na nitong mga ngipin. Amoy tabako rin ang matandang babae. Nako, hindi na. Hindi na po. Malilate na po kasi ako eh. Napasarap ang tulog ko kagabi. Ni Bea, kahit na halos 2 oras lamang ang kanyang tulog nitong nagdaang gabi. Namamahay pa kasi siya sa lugar. Bukod kasi sa madilim ang buong dormitoryo sapagkat tinakpan na ng mga plywood na divider ang mga bintana noon para makagawa ng mas maraming kwarto, ay tila may kung anong alarmang nadarama si Bea sa lugar. Nag-iisa lamang siya sa kwarto na nasa pinakadulo pa ng 2nd palapag. Mabuti naman at komportable ka dito sa lugar. Alam mo, huwag kang makikinig sa mga chismis dito ng ibang boarders na kesyo nakakatakot ang lugar na ito. Sa totoo lang, buong buhay ko, dito na ako nakatira. Minana ko pa ito sa aking mga ninuno. Pero ni isa, wala namang kakaibang pangyayari. Wala akong naranasan. Wala din naman akong nakitang kahit ano dito. Pahayag ng matanda. Bakit ho? Anong mga chismis ba yung meron dito? Interesadong tanong ni Bea. Kailangan niyang malaman ang lahat tungkol sa kanyang bagong tinutuluyan. Ay sus, mga kwentong nagmula sa mga naiinggit sa akin na ibang landlord dyan sa labas. Bukod kasi sa ako ang may pinakamaraming boarders dito sa U-Belt, ako rin ang pinakamurang maningil ng paupa. Kaya pinagkakalat ng iba dyan na may multo daw dito sa boarding house ko. Aba, huwag kang maniniwala doon, iha. Yung pinalitan mong boarder na si Letty. Ayun, naniwala sa mga kwentong kutserong iyon kaya mabilis na umalis dito. Ewan, siya rin naman ang nawalan. Napatango na lamang si Bea. Hindi niya alam kung saan maniniwala. Sa chismis sa labas o sa sariling landlady. Dugtong pa ng ali. Ay siya nga pala, doon ka na sa 3rd floor maligo. May extra bathroom doon na hindi na ginagamit. Lintik kasi yung ibang kasamahan mo dito. Hindi marunong gumamit ng banyo. Kaya ayun, barado na naman.
Mamayang tanghali pa yan maaayos ni Kadyo. Ito. Ito yung susi sa banyo sa itaas, sa may bandang dulong pinto. Walang ilaw dun pero malakas naman ang tubig. Ni Aling Maria sabay abot ng isang kalawanging susi sa dalaga. Pumanhik na ng ikatlong palapag si Bea. Pero sa hindi malamang kadahilanan, sa hagdan pa lamang ay parang gusto niyang huwag nang tumuloy. Bagamat tirik ang araw, ay madilim pa rin sa may buong bahagi na ikatlong palapag. Wala kasi ni isang bintana kaya walang liwanag na nakakapasok sa loob. Hindi rin sigurado ang dalaga kung may mga boarders ba sa ikatlong palapag na iyon. Pagkalipat kasi niya kahapon lamang, halos lahat ng mga boarders, mapalalaki man o babae, ay nasa second floor nagsisiksikan lahat. Sa tansya ng dalaga ay may 10 maliliit ding kwarto sa kahabaan ng hallway ng third floor. Pero nakakandado lahat ang mga ito. Puno na rin ng agiw ang mga muebles na tila walang pumapanhik ni isang tao doon. Sa pinakadulo ng hallway, matatagpuan ang banyong sinasabi ni Aling Maria. Ewan ni Bea, pero parang hindi siya mapalagay. Ilang beses niyang isinuksok ang susi sa kandado pero ayaw mabuksan. Tagaktak na ang pawis ng dalaga, parang may nakamatsyag kasi sa kanya na hindi niya maintindihan. Subalit tuwing lilingon naman siya sa madilim na hallway ay wala naman siyang makita. Nang mai-unlock ang kandado, mabilis na pinihit ni Bea ang doorknob at binuksan ang pinto. Ay! At napatakip ng bibig ang dalaga. Muntik na siyang mapasigaw. Isang malaking salamin kasi ang nakaharap sa pagbungad niya sa banyo. Inakala niyang may kung sino man ang nasa loob pero refleksyon lamang pala niya. Ay naku Bea, tinatakot mo lang sarili mo. Sambit ng dalaga sa sarili. Para siyang bata na nagpapaniwala pa sa mga bagay na wala namang katotohanan. Mabilis na isinara ni Bea ang pinto ng banyo, subalit naging napakadilim sa loob. Wala siyang makitang kahit ano sapagkat wala ring bintana ang naturang banyo. Nag-uumpisa ng mainis ang dalaga sa sitwasyon pero pilit na pinapalamig ang ulo. Naisip na kailangan niyang maging lohikal at matapang sa ganitong mga pangyayari. Kaya naman minabuti na lamang niyang maligo na bukas ang pintuan ng banyo. Tutal, wala namang ibang tao doon maliban sa kanila ni Aling Maria. Magtatapis na lamang din siya para siguradong hindi siya malalagay sa alanganing sitwasyon kung sakali mang may taong umakyat sa ikatlong palapag habang siya ay naliligo. Dama ng dalaga ang malamig na tubig pagkabuhos niya. Mabilis siyang nag-shampoo ng buhok. Natigilan si Bea sa pagkusot sa buhok. Narinig niya ang langit-ngit ng sahig na tila may taong papalapit sa banyo. Sino yan? May naliligo! Please! Sigaw niya pero wala namang sumagot na kahit na sino. Muling umingit ang kahoy na sahig na tila nabibigatan sa sino mang nakatapak dito. Aling Maria, kayo ho ba yan? Muli niyang tawag pero wala pa ring sumasagot. Sa kaba na baka si Kadyo na magre-repair ng banyo ng ikalawang palapag ang umakyat sa third floor ay dali-daling nagbanlaw ng buhok si Bea. At nang mawala ang hilam sa mga mata dulot ng bula ng shampoo,
ay mabilis siyang nagdoble ng tapis ng tuwalya sabay silip sa may pintuan ng banyo. Sa second floor po yung sirang... At natigilan siya dahil wala namang tao sa kahabaan ng hallway ng third floor. Kumunot ang noo ng dalaga. Alam niyang narinig niya ang paglangit-ngit ng kahoy na sahig ng hallway na tila may bigat ng isang tao ang umaapak dito. Di kaya't pusa lang yun? Naisip ni Bea. Bago pa man lalo siyang magtagal, ay minabuti na lamang niyang magtuyo ng buhok para makababa na sa kanyang kwarto. Hindi na rin naman maganda ang ibinubulong ng kanyang utak. Habang tinutuyo ang buhok sa harap ng malaking salamin, ay may kung anong nahagip ang paningin ng dalaga sa refleksyon ng kahabaan ng hallway mula sa kanyang likuran. Hindi siya pwedeng magkamali. Isang taong grasa ang nakatayo sa may dulo ng hallway sa may hagdanan. Nagulat pa nga ang dalaga. Mabilis siyang napalingon subalit wala namang taong grasa o kahit na sino man ang naroroon. Huminga ng malalim si Bea. Ayaw pa apekto sa nakita. Kung sa tingin mo natatakot ako, pwes nagkakamali ka. Sambit niya sa kung sino man na naglalaro sa kanyang imahinasyon. Hindi pa man ganap na tuyo ang buhok ay mabilis nang nagsipilyo ang dalaga. Habang ginagawa iyon ay muli na namang may nakita siya sa salamin na may kung anong gumagawa sa kanyang likuran. Naroroon pa rin ang taong grasa. Pero sa pagkakataong iyon ay papalapit na ng papalapit ito sa dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Hindi makapaniwala pero talagang kitang-kita niya ang lalaking kasing itim ng uling ang balat at punit-punit ang damit. Ang mas ikinagulat at ikinatakot niya ay ang mga mapupula nitong mga mata at tila may mga bahid ng dugo sa katawan. Panandali ang kinusot ng dalaga ang kanyang mga mata pero sadyang malinaw sa malaking salamin ang papalapit na lalaki na tila wala sa sariling katinuan. Tumutulo ang laway nito't may hawak pang makapal na lubid sa mga kamay. Napabalikwas ang dalaga paharap sa kanyang likuran sa kahabaan ng hallway pero gaya ng una ay wala naman ni anino ng taong grasa na kanyang nakita. Nataranta si Bea. Matagal niyang hinintay ang paglabas ng pangitain ng taong grasa pero wala naman siyang nakita. Kung totoo man ang refleksyon nito sa salamin ay hindi na ito muling lumitaw pa. Doon na nagpasya si Bea na lumabas na ng banyo. Agad niyang kinuha ang nabitiwang toothbrush na nasa lababo at nagpasyang umalis na sa lugar kahit hindi pa siya tapos mag-ayos ng sarili. Laking gulat ng dalaga sa kanyang pagharap sa salamin ay naroon na sa kanyang likod ang taong grasa. Agad itong sumakmal sa kanya at agad na ipinulupot nito ang hawak na lubid sa kanyang leeg. Nagpupumiglas si Bea. Mabilis na pinutol ng lubid ang daluyan ng kanyang hininga. Sinubukan niyang hablutin ang mapupulang mga mata ng taong grasa pero sadyang napakalakas nito kaya hindi niya magawa. Bukod pa sa mataas ito at malaki ang pangangatawan. Nakasigaw pa si Bea at humingi ng tulong o saklolo sa pagnanais na matawag din ang atensyon ni Aling Maria na nagluluto sa may kusina sa unang palapag. Pero tila hindi siya marinig ng matanda. Unti-unti nang nagdidilim ang paningin ng dalaga.
Kapos na rin ang kanyang katawan sa hangin sa hindi pagkakahinga. Bukod pa sa nagsimula ng dumugo ang kanyang leeg kung saan pumupunit ang talim ng lubid na nakasakal dito. Sa kanyang huling lakas ay bigla niyang inihataw ang kanyang kamay sa malaking salamin sa kanyang harapan. Napangiwi si Bea sa sakit ng biglang pagkahiwa ng kanyang kamay. Agad rin itong dumugo. Bagaman basag na ang salamin ay hindi pa rin nawawala ang taong grasang nakasakal sa kanya kung kaya't mabilis na pumulot ng isang malaking tipak ng basag na salamin ng dalaga at buong lakas na itinarak iyon sa braso ng lalaking nakasakal sa kanya. Mabilis siya nitong nabitiwan. Hindi pa man nakakabawi sa pagkahingal ay doon na nakita ng pagkakataon si Bea para tumakas. Kung kaya't buong bilis siyang kumaripas ng takbo. Hindi na halos lumingon pa sa kung sino man ang umatake sa kanya. Halos liparin niya ang hallway ng ikatlong palapag at may ilang pagkakataong nabangga niya ang mga gamit subalit hindi na iyon ininda ng dalaga. Mas importante sa kanya ngayon ay ang makaalis sa lugar na iyon hanggat may panahon pa siya. Saklolo! Saklolo! Aling Maria! Tulong! Muling sigaw niya habang halos lumundag na siya sa mahabang hagdanan pababa ng ikalawang palapag. Pero walang Aling Mariang tumugon sa kanya. Tatakbo sana si Bea sa hagdanan pababa ng ground floor papalabas ng dormitoryo. Pero laking gulat niya nang makita na naman ang taong grasa sa may bungad ng hagdanan at tila inaabangan na siya. Nakangisi ito at kitang-kita pa ni Bea ang pagtulo ng laway nito na tila nang gigigil na siya ay paslangin. Hindi! Layuan mo ko! Tili ng dalaga. Wala na siyang nagawa pa kundi ang pumasok sa loob ng kanyang silid at magkulong na lamang sa loob. Patuloy sa paghingi ng saklolo ang dalaga hanggang sa napahagulgol na siya ng tuluyan. Malapit na siyang mawala ng pag-asa. Hindi niya malaman kung totoo ang kanyang nakikita o biktima lamang siya ng isang masamang pangitain. Ilang minuto pa ang nagtagal. Wala nang narinig pa kahit isang kaluskos mula sa labas ng kanyang silid si Bea. Nawawala na rin ng unti-unti ang kanyang kaba. Alam niya sa sarili na kailangan niyang lakasan ng loob. Kailangan niyang makalabas ng bahay at makahingi ng saklolo mula sa labas. Tarantang nagtungo ang dalaga sa kanyang aparador kung saan naroon ang kanyang mga gamit at damit. Nagdesisyon na si Bea na magbihis upang mas madaling makalabas ng dormitoryo para humingi ng tulong. Subalit isa pala iyong desisyon na lubos niyang pagsisisihan. Sa kanyang pagbukas sa aparador ay bigla na namang bumulaga sa kanya ang taong grasa na kasamang nakasalansan ng kanyang mga damit. Napatili na naman si Bea, subalit bago pa man siya makatakbo papalabas ay agad na naman siyang sinunggaban ng taong grasa. Mabilis nitong itinali ang hawak na lubid sa leeg ni Bea at buong lakas na sinakal ang walang kalaban-laban na dalaga. Ilang saglit pa'y tuluyan nang natahimik ang buong dormitoryo. Nawala na rin ang impit ng sigaw ng dalaga. One week later. Habang nagluluto si Aling Maria sa kanyang kusina isang umaga,
ay biglang lumapit sa kanya ang kanyang bagong boarder na si Mira. "Oh, kumusta ang unang gabi mo?" tanong ng Ali. "Mabuti naman ho." Ano po yung niluluto nyo? Bakit po kulay green?" tanong ng bagong lipat na dalaga. Papaitan. Alam mo kasi, paborito ko yan. Teka, maliligo ka na ba? Doon ka na sa third floor maligo. Sira kasi yung banyo nyo sa second floor eh. Tsaka mamayang hapon pa yan gagawin ni Kadyo. Ito yung susi doon. Nasa may dulo ng hallway yung paliguan. Bilin ng landlady. Aling Maria, may itatanong lang po sana ako. Asan po yung huling umupa doon sa room ko? Sabi nila 1 araw lang daw tumagal eh. Usisa ng bagong lipat. Si Bea ba? Ayun, naniwala sa mga chismis sa labas na may multo daw dito. Kaya mabilis na nag-impake tapos lumayas ng walang pasabi. Ay naku talaga. Mga bata talaga, oo. Sana, ikaw, huwag kang masyadong nagpapaniwala sa mga kwento-kwento ha. Maraming naiinggit sa akin dito dahil sa mura kong paupa. Nangingiting bilin ng matandang babae sa dalaga. Ngumiti lamang si Mira bago umakyat sa 2 palapag para maligo. Nang masiguro ni Aling Maria na umakyat na ang dalaga, ay mabilis itong tumungo sa may likuran ng kusina. May isang maliit doong kulungan ng aso. Nakapadlock iyon at natatakpan ng mga plywood. Binuksan ng Ali ang kulungan, sabay ginising ang isang marusing na lalaki sa loob. "Psst! Gising!" Nandoon na si Mira sa banyo sa 2 palapag. Utos nito. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Hindi naman agad tuminag ang taong grasa. Hindi ito nagsasalita, pero ramdam ang tila pag-ayaw nito sa utos ng amo. "Sige na," pang-uuto ni Aling Maria. Hinaplos-haplos pa nito ang maruming buhok ng lalaki. "Sige ka. Kung hindi mo mapapatay si Mira, wala tayong kakainin papaitan. Gusto mo ba yon? Ikaw rin. Malapit nang maubos si Bea. Huling parte na niya yung niluluto ko ngayon.